Today, isi-share ko sa inyo yung diagram nitong aking off-grid solar setup. At isa-isahin ko rin ipakita sa inyo yung presyo ng bawat parts or materials na ginamit ko dito. Para maipakita ko sa inyo kung bakit umabot sa 37,000 yung ginastos ko dito. At sasagutin din natin yung mga tanong na kung ilang oras tumatagal itong battery at kung pwede bang gamitin habang sina-charge ng solar charge controller. Okay, so unang pag-uusapan natin ay ang presyo ng bawat parts. So uunahin ko lang itong solar charge controller. 40 amperes ito. So ito, nabili ko ng 4,500 noon. Pero may nakita ako ngayon sa online na nasa 3,914 na lang. Kasama pa ang shipping fee. Kaya 3,914 lang ang ilalagay ko na presyo nito. May nagtatanong sa akin, ano raw ang maganda? Itong One Solar or yung SRNA. Dati kasi, before ko ina-upgrade itong setup ko, SRNA na 20 amperes ang gamit ko na solar charge controller. Noong bumili ako ng 40 amps na controller, itong One Solar lang ang available, kaya ito ang nabili ko. So far naman, wala akong na-encounter na problema. Napansin ko lang na mas mababa ng 0.1 ang voltage reading nito compare sa aking multi-tester at doon sa voltage reading ng aking inverter. Kaya binabaan ko rin ng 0.1 ang aking charge setting. Kaya nasa 13.5 volts lang ang setting. Gusto ko kasi hanggang 13.6 volts lang ang battery. Nabasa ko kasi na mas ma-prolong ang cycle life ng lithium iron phosphate na battery kapag hindi mo sinasagad sa 100% maximum ang charging voltage nito. At ang 13.6 volts na maximum charge voltage ko, kahit hindi 100% full charge ay sapat pa rin ang power ng battery according sa load ko. Kaya tama na ang 13.6 volts para sa aking requirements. At pati nga si Cherish Gerard nag-comment ng ganun din. Shout out sa'yo, Cherish Gerard. Ito si SRNA, wala din naman akong problema. Kaya kung ako ang tanungin nyo kung ano ang maganda, ang masasabi ko ay depende. Kasi halimbawa, kung i-compare natin yung SRNA at One Solar na 40 amperes, ang One Solar ay may cooling fan at si SRNA ay fanless. Kaya kung malapit ka sa dagat, para sa akin, hindi maganda itong One Solar kasi pwedeng makahigop ito ng moisture galing sa dagat na pwedeng maging dahilan para magkalawang sa loob. At saka ang casing ni One Solar ay metal. Si SRNA ay plastic sa harap at aluminum ang cooling fins sa likod. Tsaka kung ayaw nyo ng maingay, kay SRNA kayo dahil si One Solar kapag mataas ang harvest, automatic umaandar ang cooling fan at medyo may ingay ng kunti. Pero ang kagandahan naman ni One Solar ay hindi masyadong mainit. Itong si SRNA medyo mainit lalo na kapag mataas ang harvest. Kaya dapat si SRNA ay maganda na ilagay sa well-ventilated area. At isa sa nagustuhan ko dito kay One Solar ay pwede ito sa 48 volt setup. Samantalang ito si SRNA ay hanggang 24 volts lang. Okay, ngayon itong battery naman ay 14,000 ko nabili dito sa amin. Pero may nakita ako sa online na nagbibenta for 13,500. Pero kapag isama ang shipping, nasa 14,000 pa rin. Ngayon, itong inverter naman ay 6,000 ko nabili at hanggang ngayon, 6,000 pa rin ang presyo. 12 volts, 1,000 watts toroidal inverter po ito at may option din ito for AC charging. Itong sa battery cable, kapag bumili ka, itong sa akin kasi ay bigay lang ng kaibigan ko. Nasa 1,200 ang 1.2 meters. Sa mga DC breakers naman, nasa 450 pesos bawat isa nitong tatlo. Para sa breaker from solar panel to controller, at para sa controller to battery, at controller to load. At 550 pesos naman para dito sa DC breaker ng battery to inverter. Then itong SPD ay 900 pesos. At of course, para malinis tingnan, need din natin ng breaker box. So ito, nabili ko ng 450 pesos. Pero dahil patayo yung pagkalagay ko, binagay ko kasi sa poste ang orientation, kaya medyo sumikip ang wire sa loob at hindi na mailagay ang SPD, kaya nasa labas.
Ngayon, dito naman tayo sa solar panel. Sa solar panel, ang bili ko nito dati ay 6,750 pesos at 330 watts lang ito. Pero ngayon, ito ay nasa 6,500 pesos na lang. Kaya 6,500 lang ang ilalagay ko na price dito. Actually, pwede rin mas malaki pa ang bilhin na solar panel kasi ang One Solar na MPPT controller ay may maximum PV wattage na 560 watts at si SRNA ay 550 watts sa 12 volts na setup. Ngayon, dito naman sa aluminum railings, itong sa akin ay bali isang 2.3 meters na railings lang ito na hinati ko. Kaya bali 600 yung bili ko. Yun nga lang, medyo konti lang ang allowance para dito sa end clamp. Kaya kung malaking solar panel ang gamitin, like dito sa 450 watts ko, need yung 4.6 na railings na ang kailangang bilhin. Or kaya dalawang 2.3 meters na railings. Ngayon, itong T-roof ay nasa 400 pesos ang bili ko sa apat at 200 pesos naman sa apat na end clamp. Itong end clamp dapat match ito sa kapal ng frame ng panel dahil may panel na manipis ang frame. Tulad nitong end clamp na ito ng aking 450 watts na panel, medyo maiksi ito. Kung tingnan yung maigi, sagad na siya sa itaas pero malayo yung paa or ang lower part sa railing. Kapag itong maiksi na clamp ang gagamitin, makikita nyo na tatabingi siya. Ayan. Kaya hindi maganda ang magiging kapit ng clamp. Sumagad nga siya sa frame pero tabingi. Kapag itong mahaba naman ang gagamitin doon sa panel na may manipis na frame, ang mangyayari, kahit mahigpit na, meron pa ring clearance. Kaya hindi nasisecure ang panel. Kaya dapat match talaga sa panel frame ang clamp na gagamitin. So dito, end clamps lang ang gamit. Gagamit ka lang ng mid clamps kapag dalawa pataas ang gamit na panels. At sa PV cable naman, ang nagastos ko ay 960 pesos para sa 8 meters. 120 pesos per meter kasi ng 6mm twin PV cable. At in case na mag-upgrade ako for bigger panel, need ko na rin palitan ng wire from 6mm squared to 8mm squared. Then sa MC4 connector, 60 pesos yung isang set. Then sa AC breaker, nasa 300 pesos yung bili ko. So total magagasto sa setup na ito sa ngayon na presyuhan ng mga materials ay 37,384 pesos. Pero hindi pa kasama dyan yung gasto sa transportation at yung mga small items like electrical tapes or kaya mga tools na kailangan mo para magawa ang setup like pliers, screwdrivers, multi-testers, which is para sa akin dapat meron ka nito at alam mo paano gamitin lalo na kung gusto mong mag-DIY. At tandaan na itong gastos na ito ay hindi pa kasama ang installation fee dahil nga DIY lang ito. Sa installation kasi, iba-iba ang singilan. Merong percentage sa total gasto sa materials, meron ding per wattage, meron din fixed price na or minsan complete package, materials at installation. So sabihin lang natin, asahan nyo na ang installation fee ay nasa 35% pababa sa presyo ng materials. So ito yung diagram ng aking setup, napakadaling sundan. Itong controller terminals nakatago pero kapag buksan mo ang cover, makikita mo naman ang label ng bawat terminals at kahit anong brand ng controller, halos pareho lang ang symbol at arrangement ng mga terminals. Itong una ay terminal for solar panel, then para sa battery at ito para sa load side ng controller. Para sa 12 volts na load tulad sa akin na may 12 volts ako na mga ilaw. Tandaan, limited lang ang capacity nitong load side ng controller at usually pang 12 volts na ilaw lang ang load na pwede dito. Hindi pwede dito ang mga motorized load. So yung malalaking load sa inverter na need ikabit. Sa inverter, ganun din may label din kung saan mo ikakabit ang mga wire. Ngayon sa mga nagtatanong kung pwede bang maglagay ng load habang nagcha-charge, pwede naman. Magbigay ako ng ibang example ha, para lalong mas maintindihan. Ang energy ng sunlight na hina-harvest ng solar panel ay papalitan natin ng tubig ulan. At ang solar panel ay papalitan natin ng hopper. At ang battery ay papalitan din natin ng water tank. At ang laman ng tubig ng tangke ay magre-represent sa state of charge ng battery. Kapag puno na ang tangke, equivalent ito sa full charge na battery. At
lalagyan din natin ng float valve para mag-represent sa isa sa mga function ng solar charge controller. At maglagay din tayo ng gripo na magre-represent sa load. So habang umuulan, kinokolekt ng hopper ang tubig at pumupunta sa water tank. Then kung walang load or gamit sa tubig sa tangke, kapag napupuno na ang tangke, nagko-close ang float valve. Ganon din sa solar battery, kapag full charge na, tinitigil na rin ng solar charge controller ang charging. Ngayon, kapag naglagay ka ng load, sa example nga natin dito ay gripo. So kapag bubuksan na natin, nababawasan ang laman ng tangke. Kapag nabawasan ang laman ng tangke, bumabagsak naman ang float valve at nag-o-open ulit. Kaya nakakapasok na naman ang tubig ulan. Parang ganun din sa charging ng battery from solar. Ngayon, kung ang pasok ng tubig same lang sa nilalabas ng gripo, steady lang ang laman sa tangke. Pero kung mas malakas ang labas ng tubig sa gripo, kahit tuloy-tuloy pa ang ulan, dahan-dahan pa ring babagsak ang level ng tubig sa tangke. Ganun din sa solar battery. Kapag mahina ang solar harvest pero mataas ang load, mauubos din dahan-dahan ang laman ng battery. Kaya kung maglalagay kayo ng load during daytime, make sure lang na at the end of the day, lalo na kung ang purpose ng inyong solar setup ay para sa gabi na gamit, make sure na may laman pa rin ang battery kung hindi man ma-full charge dahil naglagay nga kayo ng load sa umaga. Para mas mataas ang chance na mapuno ang tangke kahit bukas yung gripo, lakihan natin ang hopper para mas marami ang makukolek na tubig. Ganun din sa solar setup. Para makaya at masuplayan ang load sa daytime, lakihan ang total capacity ng solar panels para may sobra pa na pang-charge sa battery. Huwag nyo lang kalimutang i-check ang battery specification para may idea kayo sa mga requirements ng battery tulad ng recommended charge current at maximum discharge current. Ngayon, sa mga tanong kung ilang oras ang itinatagal ng battery, madali lang naman kunin ang estimate kung alam mo at naintindihan mo ang basic electrical law. Ang formula lang naman sa pagkuha ay power or watts is equal to current or amperes multiplied by voltage. So, if yung capacity ng battery ay 100 amp hour, if i-multiply natin sa voltage na 12 volts, meron itong 1,200 watt hour na energy. Ibig sabihin ay kung ang load mo ay 1,200 watts, tatagal ang battery for 1 hour. At kung maliit lang ang ilo-load mo sa battery, tatagal din yung oras bago malubat ang battery. Example, 10 watts lang ang load mo, aabot ito ng 120 hours. Pero, take note din na ang example na ito ay sagad ang gamit sa battery from full charge to full discharge at hindi pa binabawas sa computation ang system loss at ang recommended DOD or depth of discharge ng battery. Okay? Continue. Pero tandaan na sa bawat setup may system loss din yan na need mo i-consider. Depende yan sa efficiency ng iyong setup. So yung system loss ay nakaka-apekto din sa haba ng oras ng gamit sa battery. Tulad halimbawa ng 10 watts na ilaw na 12 volts, mas tatagal ang gamit mo sa battery compare sa 10 watts na 220 volts na ilaw. Kasi ito need gagamitan ng inverter. At sa inverter, may system loss tayo dito. Kaya nga, sinasabi ko kung ilaw lang ang ilo-load mo, mas maganda hanggat maaari 12 volts na ilaw ang gagamitin mo. Kasi direct na ito sa battery at dahil hindi na dumaan ng inverter, mas maliit ang losses. So, mas mahaba ang oras ng gamit sa battery. By the way, kung nagustuhan nyo ang aking video, iwanan nyo naman ako ng like dyan at panoorin nyo rin ang iba ko pang videos tulad yan. Ayan. At please support my channel by subscribing. Click nyo lang yung aking icon sa ibaba para mabisita nyo ang aking channel at para makapag-subscribe na rin kayo. At baka naman may mga magustuhan pa kayong iba ko pang videos. At after subscribing, huwag kalimutang i-turn on ang notification bell. Okay? So, ayan. Thank you and God bless.